Ayun na, pinakitaan. Yan na, example. Oo. Ayun. Batang joke, batang yun. Yan ang batang namin. Ayan na, grabe. Ayan na. Mukhang matatalo pa si Manny Pacquiao ah. Let's go. Ayan na, very speed ano. Ayan na talaga naman. Yan na, sige. Ito ang champion natin, ito ang champion. Ganun lang. Ganun lang daw oh. Yan oh. Oh. Okay na. Grabe. Ayan, grabe mga. Ito, ikaw idol. Ayan, nahiya mo siya, mahihain mo, no? Ayan, thank you very much and God bless pa, no? God bless, ingat po. Ayan, grabe mga ano natin, mga Philippine boxer. Ayan, Arcelias Boxing Gym. Ayan. Sige idol, maraming salamat. Ayan, mga kababayan, ano, talagang grabe. Ang ano natin. Ayan no. Ano na dito no. Ay, kita nyo ang ating inihin na bulok niya, Makati. Nagpit na pinagbabawal magkampi sa maligo dyan. Hindi kayo sumusunod sa sinasabi sa inyo, maaari kayong matikita ng mga maritan dyan. At doon dyan sa gito, paglabas nyo, hindi kitang abutin nyo, 500 lang naman. Very sexy ni ma'am oh. Hello ma'am, shout out. Ayan. Di ba? Umaalis sila sa lugar na daanan ng mga bagyo kasi nga walang kita, walang gutom. Pero sa ngayon mga babayan at nakita naman ninyo ay hindi umalis yung mga yung pagkatapos ng bagyo ay yung mga nag-evacuate ay muling bumabalik doon sa kanilang bahay na kung saan sila nakatira. Na kapag ito ay safe na hindi katulad dati na talagang umaalis po sila pumunta ng Maynila para dahil po sa kulang sa response ng gobyerno nung time na mga past president. Ang response kasi ng gobyerno dati ay huli kumbaga weak leader kasi yun ang sinasabi ni dati ni PRRD na weak leader sila po yung weak leader. Ito si PBB mga kababayan ay ang ang ugali nito quick leader quick leader, ibig sabihin mabilis mabilis ang response ng ating pamahalaan sa ngayon mga kababayan. Papansin po natin ngayon yan at hindi na po basta-basta nagbibigay ng mga ayuda ang ibang bansa sa atin dahil po sa dito pa lang sa atin ay sapat na ang mga tulong, lalong-lalo na kapag tayo ay nagkaisa sa pagtulong maging anuman ang kulay mo ay talagang kayang-kaya po ng Pilipinas ang mga problema dito sa atin dahil po tayo ay mayayaman. Kung tutusin mga bayan, tayo ang mayaman sa lahat. Basta tayo ay nagkaisa. Kaya nga po ang pananawagan ng ating pamahalaan ni PBB ay ang pagkakaisa, pagkakasundo, pagkakaisa na talagang tayo lang ay matugunan na natin ang pangailangan ng bawat Pilipino kapag tayo ay nagkakaisa mga babayan. Yun po ang pananawagan ng ating Pangulo at hindi po tayo basta-basta watak-watak o tayo lang nagbabangayan, tayo lang ay naghihilaan sa baba at yan po ang ang mali sa ating mga Pilipino. Tapos isisi sa gobyerno lahat. Anong pagkakamali ay isisi sa gobyerno, pero yung pagkakamali natin hindi po natin sinisisi yung sarili natin na tayo ay may pagkakamali din. Manila Dolomite Beach ang pasyalan ng bayan mga babayan at ang daming namamasyal dito ngayon mga babayan. Ayan at ating silipin ang pinakadalampasigan mga kababayan. Ayan ang daming dumadating talagang nandito marami na.
Ayan, at ating silipin ang dalampasigan na kung ito ba ay malinis o ito ba ay nililinis, at ito ba ay marumi o ito ba ay napakarumi. Ayan, at ayan, nakita naman ninyo mga kababayan, ano, dito may nagano ng dragon boat. Ayan, no, talagang ano po, no, ang daming mga namamasyal ngayon. Sa ngayon mga kababayan ay may nakita po tayong mga basura sa tubig, pero dito sa pinakadalampasigan ay mayroon din, pero nililinis na po, no. Yan, kung inyo nakikita ay nililinis po ng ating mga MMDA at ang mga Stero Ranger dito. Mayroon talagang ano, no, basura dahil po sa ano po yan, sani po yan ng mga nagdaang mga bagyo, ano. Talagang ayan, ang doon sa may dulo banda, may ano ng water lily. Ayan, may mga ang mga basura na nakita natin, may mga halong water lily mga kababayan, kaya ganun po, no, water lily at saka mga basura talaga. Ayan, at kung inyo napapansin mga kababayan, ang daming namamasyal sa ngayon umaga, no. Ayan, at may mga nagpa-practice ng dragon boat mga kababayan. Ayan, no, Pirates Dragon boat team. Ayan, no. Ayan. Tungkol naman dito sa ating tubig mga kababayan, malinaw naman ang tubig, kaya lang may mga may mga nakahalong basura na palutang-lutang lang din. Ayan, at dito sa gilid ay pag yung mga nakasampa na sa pinakadalampasigan ay kinukuha po ng ating mga MMDA at sinasako nila, no. At sa ngayon ang mga namamasyal dito ay very relax, ano, relaxing, kasi nakaupo sa tabing sa may tabing dagat, tabing natawid ito dalampasigan dito sa may pinaka-dolomite. Ayan, at masasabi natin na relax sila kasi hindi ka naman dito mananatiling nakaupo kung ito ay hindi ka na komportable, ano. Preskong hangin galing dagat ang kasi presko naman talaga mga kababayan ng hangin, kahit na masabi natin may mga basura po mga kababayan, ito ay malanghap pa rin natin ang preskong hangin galing po sa may Manila Bay. Ayan, no. Dito ang ating si tropang OFW, no. Ayan. Yan, kaya nga po ang mga namamasyal dito ay nakita ninyo ay very comfortable, ano, komportable. Yan, sa Tagalog, ano, komportable. Yan, kung sa ay comfortable, ano. Yan, very sila. Ayan, kung inyo nakikita may mga bata na naglalaro. Ayan, at siyempre sinasama ng mga magulang, mga ganyan. Talagang very relaxing mga kababayan. Tapos ang mga ating mga MMDA ay nagwawalis, naglalagay sa sako o sinasako ang mga basura para sa ganon ay magiging kaaya-aya naman tingnan kapag ito ay nalinis na. Pero yung mga basura mga babayan, ayan, at parating na dito sa may naturang dalampasigan, at mamaya ay sasampa na yan dito bunsod sa dala ng alon, ano. Dinadala ng alon ang mga basura galing po ng gitna, at dito na yan, sasampa na yan mamaya pagka dahil sa tinatangay o inaagos sila, tinatanangay ng agos ng tawag dito ng alon. Ayan, no. Ayan, no, katulad niyan, no. Ayan, kanina ay nasa gitna, medyo nasa gitna pa yan, ngayon ay nakasampa na sa may naturang dalampasigan. At hindi po yan hadlang ang mga basura na nakikita natin sa mga namamasyal dito sa Manila Bay, Dolomite Beach mga kabayan. Ang kanilang concern dito na makalanghap daw ng sariwang hangin dito sa ating Manila Bay. At ito po ay talagang
Okay naman, wala naman tayong nalalanghap na mga amoy o masangsang na amoy dahil po wala naman tayong nakikita mga namamatay na mga isda o namamatay na mga tahong. At magkaroon lang po lang dito ng masangsang na amoy o magkaroon ng odor na kapag ito ay may nakikita tayo na namamatay na isda at ng tahong. Ayan, ano po ang mga ano nila, Ayan, mga di ba? Ano sila, no? Yan, nagpa-practice pa po sila dito kasi nga po mayroon din ng siguro na mayroong parating na mga event na talagang kailangan nilang mag-practice para sa ganon ay hindi po makakalawangin yung kanilang galing sa pagsasagwan ng boat. Ayan, talagang ano po yan, mga delegasyon natin na pagka sila ay naging champion dito ay pupunta yan sila sa mga ibang bansa, Ayan, pagka magiging isa sila sa mga pambato ng Pilipinas sa kali, Ayan. Yan, mga kababayan, nakita naman ninyo ang may mga dumadating pa, marami pang dumadating kasi nga hindi pa mainit ang sikat ng araw sa ngayon, mga kababayan. Kaya ayan, dito si ate talagang inihimay-himay yung yung basura sa sa may buhangin, mga kababayan. Hinihimay-himay, grabe si ate, Ayan, at yung iba doon, ayun, nandun. Talagang marami pong nakasako dito, mga kababayan. Ibig sabihin, mga kababayan, araw-araw po kasi talagang nililinis itong naturang Manila Bay Dolomite Beach. Ayan. Shout out. Yan, dito na naman si Sir. Yan, hindi lang po yan dito isang bisis pupunta. Yan. Talagang Sir, hindi ka mag-shoutout, Sir? Yan, sige, Sir. Ingat, Sir. God bless. Ayan. Ayan, nakita naman ninyo, mga babayan, lalong dumadami ang tao dito. Ayan, shoutout kayo, shoutout. Ayan, hello, shoutout kayo. Yan, first time nyo, tanong ko, first time po ba kayo pumunta dito? Ay, hindi. Lagi kayo dito? Hindi naman. Dito lang kayo sa Maynila? Yan, ano po yung masabi dito? At lagi, hindi naman kayo lagi, pero minsan pumupunta kayo dito. Ano po ba ang rason kung bakit kayo pabalik-balik dito? Nag-enjoy lang po after po mag-jogging every Sunday. Nag-enjoy after ng jogging. Yan, ibig sabihin dito, mas enjoy dito kapag nakatambay dito. Ayan, kasi kamusta ang simoy ng hangin dito? Okay naman. Ayan, at kamusta naman jogging? Ilang kilometer bang natakbo nyo? 8 kilometer. Ayan, talagang alam nyo po ba na ang pagtatakbo ng katulad niya na mga 8 kilometer ay nakalikha po kayo ng magandang environment. Kumbaga, ang ano kasi yon, yung binubuga natin na na carbon ang binubuga natin yan po ay magiging hinihinga po ng mga puno. Tapos ang mga puno naman ay yung ng oxygen, di ba? Tama ba ako? Oxygen, kumbaga parang nire-recycle lang po, at nakagawa kayo ng enerhiya, di ba? Di ba? Mas healthy pang di ba? Ganon. Nakagawa na kayo ng maganda sa kalikasan. At ang kalikasan ay pa rin po kayo, naka-avail kumbaga, Yan, matama lang po yan, kaysa sa yung kung ano-ano mga gagawin ng mga ibang mga kabataan dyan nalulong sa mga kung anong bisyo, di ba? Yan. Sige, shoutout muna kayo.
Shoutout po kay Joshua Ayaga. Ay, yun si Joshua Arriaga lang ang i-shoutout mo. Yung mama at papa mo. Kayo pa sa aking akati. Shoutout. Ayan oh, ay grabe. Mga best friend nyo talaga yon. Ayan, study first ha. Oh, ayan. Sige, thank you very much and God bless sa inyo. Ayan mga bayan, nakita naman ninyo po ang dito, ang sitwasyon dito. At ito po ay hindi po napapabayaan ng ating gobyerno. Bagkus ito ay talagang sobrang dami talaga na basura everyday. Ayan yung mga galing sa gitna, ayan nandito na po sa gilid Yan na po ang sinasabi ko kanina Yan at nasa sumasampa na dito Tapos lilinisin pa po yan ng ating mga MMD at mga nakulang o yung mga dito nakatalagang mga tagalinis dito At pwede naman po dito ay kahit na hindi po yung tagalinis pwede naman po dito magiging voluntaryo na maglinis dito sa Manila Bay, Dolomite Beach mga kababayan. Kahit sino, ayan dito naman ay welcome ang lahat, bata matanda, may ngipin man o wala, maging tumboy ka man o bakla, maging may kapansanan ka man o wala. Pwede dito ang dito sa Manila Bay, Dolomite Beach, walang bayad at wala pong entrance Ayan. Ibig sabihin ng entrance ay wala pong bayad sa entrance Yan at walang bayad sa entrance at hindi lang natin alam ang ayan exit baka may bayad. Ayan, joke lang po 'yon. Yan sa totoo lang walang entrance dito, walang bayad sa entrance. Kapag dito ay libre lahat pero bawal dito ang magdala ng ng tubig o bottled water kasi nga po dati ay pinapayagan po yung bottled water na ipasok dito. Kaya lang po yung iba yung pagkain pwede dati. Kaya lang po yung iba na namamasyal dito ay pagkatapos nilang kumain, tapos nilang uminom, ang ginagawa po nila ay binabato lang po nila dito sa may tabing dagat sa dalampasigan. Hindi po nila linalagay po sa naturang basurahan na talagang mayroon naman mga trash can pero talagang pinapairal po nila yung ugaling Pinoy na kung saan-saan lang nagtatapon. Yon kaya ang nangyari ay ipinagbawal po ng pamunuan ang pagdala ng inumin o ng bottled water na dito sa may naturang Dolomite at maging ang pagkain dahil po yan sa kagagawan din po ng iba na namamasyal dito kaya nadamay lang po yung ibang hindi gumagawa. Kaya yon ang dito sa Dolomite, bawal dito ang pagkain at ang maging ang mga mineral water, bottled water na mineral yan. Pero kung ilalagay nyo po sa may tumbler, okay lang po at kanilang hindi po nila yan sisitahin kasi nga hindi naman ninyo yan sigurado itatapon ang tumbler kaya yon allowed lang po yung tumbler dito ayan. Kaya ayan mga babayan mula ng ng Cavite papunta ng Bulacan ng Bataan ay maumpisa na po itong 2025 ang bridge na interlink bridge na Cavite to Bataan Bridge interlink maumpisa na itong 2025 at pagka natapos po yan ay ang estimated ay 2030 at yan ang pinakamahabang tulay sa Asia na kapag yan ay matapos naabot ng 32 kilometer ang haba ayan talagang napakaganda po yan talagang across the Manila Bay ang naturang tulay mga kababayan. Nakita naman ninyo mga kababayan ang dito ang ating
Manila Bay ay talagang dumadami at dumadami pa ang mga tao dito na namamasyal mga kababayan. Ayan. At dito ay nililinis po ito araw-araw mga kababayan ha. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi na ito ay pinapabayaan ng ating pamahalaan o ni PBBM o ng gobyerno ang itong naturang Manila Bay. Yung panahon ni PRRD ay may mga basura din, no? At hindi po lingid sa ating kalaman yan at dayo ay lagi naman na namamasyal nung time na si PRRD pa ay marami din mga basura dito na nakikita natin. Ayan. Hindi po yun na sinasabi nila na walang basura daw nung panahon ni PRRD ay walang basura ito. Hindi po yun totoo. Mali po yun. Fake news po yun ng mga sinasabi nila na panahon ni PRRD ay walang basura ito. Ano? Di ba? Sa ngayon ay malaki ang in-improve na, no? At ang ano lang dito ang umiba lang dito ay nagiging grisan